nalungkot din ako. Kasi, kinuwentuhan ako ng anak ko, Mama, wala ka nung Sunday. Ang ganda-ganda ng message. Alam mo ba yon? Sabi niya sa akin. Ganun siya magsalita eh. Mama, wala ka nung Sunday. Ang ganda-ganda ng message. Sayang, wala ka. Talagang nanghinayang naman ako kasi nakita ko sa page ng HCMC yung topic na hindi mo kailangang maging pastor para ma-share yung gospel. At talagang nanghihinayang ako nung Sunday. Sabi ko, kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, babalik talaga. Kasi sayang. At sa bawat araw na nasasayang yung salita ng Lord, yun din yung yun din yung nararamdaman ko na parang ang laki ng nawawala sa akin nung time na yun. Iyak ako ng iyak. Hindi rin talaga ako nakapag-church noon kasi meron din talaga akong hindi ko alam kung spiritual battle, physical battle, pero halo-halo na siguro yon. Pero salamat sa Lord kasi napagtagumpayan ko yon. At salamat sa mga kapatid na umalalay, nagpaalala sa akin sa bagay na yon. Kaya ngayon po, be excited. Kasi darating na ang Lord at ngayon po, makikinig tayo ng mga salita, mga promises na kailanman ay hindi yun mawawala. Kasi sa Lord nang galing. At sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, yun po yung magiging example, gabay natin para sa araw-araw na pakikipaglaban natin. Hindi lang sa sarili, kundi maging sa mga pagsubok na nararanasan natin. At dito po talaga ako natututo sa bawat panahon, bawat pagkakataon na nakikinig ako ng salita ng Diyos. Hindi po ako tumitingin sa kung sino yung nakatayo, sa kung ano yung background, bagkus tingnan po natin, isa puso po natin kung ano yung mensahe ng Lord sa araw na ito kasi hindi po ako magkakamali na hindi po kayo magsisisi kapag makakarinig po kayo ng Word of God. At ngayon po, hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko po ang isa sa mga hinahangaan ko pagdating sa mga suliranin kasi napakatagal na niyang lingkod ng Lord at lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay niya, still, nakatayo siya, matatag at patuloy na lumalaban. Kaya palakpakan po natin si Sister Michelle Ann Deloria. Praise God. Maganda ang araw na ito. Palakpakan po muna natin si Lord. Praise God. Nakakatuwa po no, na kahit na malakas yung ulan. Sabi nga namin kanina nung nagpipray kami dito na nakikita namin, di ba, na hindi pa nakakapunta dito yung ating mga kapatiran. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kasi hindi naman namin to church. Sa'yo to. Ikaw yung nagmamayari nito. Kaya alam namin na meron kang milagrong gagawin. And hindi nga tayo nabigo. Nandito ang bawat isa. Sobrang salamat. Tingnan niyo muna yung katabi niyo, di ba? Fresh na fresh yan. Bagong ligo. Walang dahilan para hindi siya makaligo. Diba? Sabi nga namin ni Kuya kanina, okay lang yan, ulan lang yan, at least naligo tayo. Diba? Ang dapat matakot ay yung mga hindi pa nakaligo kasi, nako, baka magkasakit. Pero tayo ngayon, dahil tayo ay fresh na fresh, at handang-handa ng makinig na salita ng Diyos, yan, so wala na dapat hadlang sa atin. So, tanggal na ba yung hiya? Ready na ba tayo makinig? Amen. So, ngayon po tayo ay dadako na sa Word of God. Kung nakamusta mo na yung katabi mo ngayon, eto naman yung time na
si Lord naman yung pagfokusan natin. Diba kasi, sabi nga, ayaw ni Lord ng may kaagaw. Diba? So kahit sino naman, diba, ayaw ng may kaagaw. So ngayon, si Lord muna yung pakikinggan natin. So eto, sabi ni Ate Thea, last week, sino po yung nakakaalala ng napakagandang title na binahagi sa atin ni Ate Thea last week? Oh, when God calls, yan. When God calls, when God is calling, will you answer? Ayan. So sabi doon, sabi ni Ate Thea, pag ang Diyos daw ba ay tumatawag sa atin, sasagutin daw ba natin? Diba? Napakagandang tanong. O nga, no? Kasi nasa atin pa rin naman yung press button eh, kung sasagutin natin siya. Ngayon, kadugtong ng mensahe din na hinatid sa atin last week, ay yung ating pag-uusapan ngayon. At ito po yung ating title ngayon. Sabi niya, when God calls, He equips. Lord, grabe ka, Ama. Sabi niya, when God calls, He equips. So, bago tayo dumako sa nakakabang mensahe ng Diyos sa bawat isa, tayo po muna ay yumuko. Tanggalin muna natin yung mga gumugulo sa isipan natin. Para totally, 100% makapag-focus tayo sa Panginoon. Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Ama, na bagamat nandyan yung pahiwatig ng bagyo, kahit nandyan yung paramdam niya sa amin, Ama, mas dakila yung pagmamahal at kapangyarihan mo sa amin ngayon. Na kahit anumang bagyo, yung makita namin, Lord, na nakahadlang sa aming daraanan, kahit gaano kalaking pagsubok, kahit gaano kaimposible, Panginoon, kahit gaano kahirap, Lord, alam namin, nakasama ka namin. Alam namin, na kahit kailan, Panginoon, hindi kami matatalo. Dahil Ikaw, yung pinakamatibay na aming kakampi sa mundong ito. Napakasarap isipin, O Diyos, na meron kaming Ama na katulad mo. Isang Ama na kahit, Lord, mahina kami sa paningin ng mundo, kahit, Panginoon, marami kaming kahinaan at mga imperfections, Panginoon, hindi yun nagiging hadlang para magamitin mo kami at para makalapit kami sa iyo. Sa oras na to, Lord, hindi ako yung mensahe. Hindi ako yung magsasalita. Hindi ako yung makikita. Kundi tanging Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang uupo sa trono. Ikaw yung ipangangalantakan namin. Ikaw yung ibabandera namin. Ikaw yung magiging kalakasan namin. Ikaw yung magiging source ng lahat sa amin. Hindi kung ano yung kahinaan namin, yung titignan namin, O Diyos, kundi yung kalakasan na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, ihanda mo ang aming puso at isipan. Ihanda mo ang lahat ng
kailangan naming mapakinggan, Lord, sa oras na ito. Ano man yung mga sagabal, Panginoon, hindi yon ang mahalaga sa oras na ito, kundi yung ikaw sa puso namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ang manguna, ikaw ang maghari, ikaw ang mahayag sa panahon na ito. Salamat, O Diyos. Linisin mo kami, dalisayin mo kami, at nawa, O Diyos, ikaw ang maghari at magtagumpay, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri at pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus na sa amin ay nagligtas at patuloy na nagmamahal. Amen. Grabe. Salamat sa Diyos. Diba? Alam ko na bago kayo pumunta dito, ang daming hadlang. Tama po ba? Kasi sabi nga, pag may bida, may kontrabida. Siyempre, no? Wala namang kwento na walang conflict. Walang kwento na walang kwenta. So, ngayon, alam ko na maraming humadlang sa atin bago tayo makarating dito. Yung iba, pwedeng hinadlangan ng sakit. Sakit sa ulo, sakit sa bulsa, sakit sa puso. Tama. Diba? Yung iba naman, hinadlangan ng panahon. Diba? Yung iba, hinadlangan ng labahan. At yung iba, hinadlangan ng trabaho. Pero salamat sa Diyos, kasi kahit maraming hadlang, tayo ay nandito pa rin. Diba? So pinatunayan natin that God is more compared to others. Diba? So, at hindi po sasayangin ni Lord ang pagpunta niyo dito ngayon. Hindi. Kahit na kay Kuya Mario na binook ni Lord sa araw na ito, hindi po kayo nag-book sa inyo, Kuya, kasi nung time na nagbubook ako sa inyo, sabi ko pa, Lord, malilate na ako. Tapos, pag-book ko, ikaw agad. Ang bilis ng tugon ng Diyos. Kasi alam niya yung oras eh. Diba? Alam niya yung oras na itong anak ko, malilito, kaya gagawa ako ng paraan. Pag-book ko, may nag-accept agad. Kaya alam ko si Lord talaga yung may purpose. Bakit ka nandito ngayon? At hindi yan, sabi nga, when God calls, He equips. When God calls, He provides. When God calls, He is the one na talagang bahala sa lahat. Wala ka nang problema. Wala ka nang iisipin. So, bago tayo dumako sa word talaga ni Lord, magbabasa muna tayo ng isang kwento. Ayan. So, sa lahat po ng may Bible, please, pakibasa po. Samahan niyo po akong basahin ang napakagandang kwento na ito. Sabi niya po sa unang hari, chapter 17, verse 1 hanggang 24. So ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So sabi niya, ito po ay kwento ni Elias. So sino po yung nakakilala kay Elias? Yan. Magre-review tayo ngayon, no? Si Elias, kung doon sa kwento ni Ate Thea, may dalawa din siyang bida. Dito rin po sa kwento natin ngayon, meron ding dalawang bida. Okay, so basahin po natin. Si Elias ay isang propetang taga Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon, hanggat hindi ko sinasabi. Grabe, no? Umpisa pa lang, kinakabahan na ako. Sabi niya,
Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak at maghahatid sa iyo ng pagkain. So, mabilis na background lang po dito sa kwentong ito. Ito po yung panahon na kung saan ang mga bayan ng Diyos ay nagkasala na sa Kanya. Paulit-ulit at paulit-ulit na sumasamba sa iba't ibang Diyos. Kaya neto po yung panahon na nagbigay na ng aksyon ng Panginoon. At ginamit niya po dito si Elias. Nasabi niya, humarap siya doon nakaupo sa trono na yon. Kumbaga siya yung pinakamataas yung nangangalaga na nakaupo. Kung siguro sa panahon natin ngayon, siya yung presidente. Yan. At sabi niya, dahil paulit-ulit, nakita na ng Diyos yung kasalanan. Lagi naman nakikita ng Diyos ang kasalanan natin. Pero alam ng Ama, kailan magdidisiplina. Tama. Diba? Alam ng Ama kung kailan magdidisiplina. Kaya nung time na yon, nagbigay ng ultimatum ang Diyos sa pamamagitan po ni Elias. Sabi niya, ito yung sasabihin mo, na hindi magkakaulan hanggat hindi niya sinasabi. Grabe no? Ganun na lamang yung relasyon ni Elias at ng Panginoon na kayang sabihin ni Elias yung bagay na yon. Tayo kaya, pwede kayang, kahit yung maliit na bagay nga lang, di ba, hindi natin ano ba yung mga bagay na simple nating hiningi? Hindi ako mauubusan ng pera. Diba? Sa araw na ito, hindi ako pero maya-maya, diba, parang kinakapos na. Unti-unti na siyang nagiging zero balance. Pero, sa panahon na ito, hindi lang, kumbaga bagay na simple yung pinahinto niya, kundi yung ulan mismo. Imaginein po natin, pag walang ulan, unti-unting mamamatay unahin natin, di ba? Di ba? Maraming maapektuhan. So sige, anayin ko muna yung lahat ng storya bago ko ipaliwanag. So, yun na, yung may background na kayo, alam nyo na ganun pala yung sitwasyon. Kaya nagbigay ng ultimatum ang Diyos. Sabi niya, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. At sa batis naman siya umiinom. Ngunit, eto na, dumating ang panahon na natuyo na rin pati ang batis. So dahil nga sa tagal ng panahon na wala talagang ulan, pati yung batis na inaasahan niya, natuyo na rin. So eto na yung next. So level 1 pa lang pala yun. Eto yung level 2. Ito yung title niya, pinapunta si Elias sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, verse 8, verse 9, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong, take note, may inutusan akong byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon sa lungsod at nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin. Eto kaya mag-ingat kayo sa mga pahabol. Huwag niyong takbuhan kasi minsan nandun yung biyaya.
Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos. So, ibig sabihin, kilala ng babae, si Elias. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Grabe yung sitwasyon nila. Ito na yung sitwasyon na mukhang di pa natin nararanasan at hindi pa nawa natin maranasan. No? Sabi niya, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, na Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakin ni Yahweh ang ulan. So, ganito na yung kwento. Dumating si Elias sa bahay ng biyuda. Sa unang C, sa napuntas natin ngayon, yan, mainit talaga ang nakakapagtaka lamig ng panahon pero naigiinit ako. Kasi ito yung mensahe ng Diyos. Una, may conflict. Yun yung first point natin. Nang panahon na ito, katulad ng bawat isa, merong conflict. So, sino ba yung walang problema? Taas ang kilay. Kasi wala kang problema. Sa season na to, merong isang sumpa. Diba? Nasabi ng Diyos, hindi magkakaulan. Hanggat hindi sinasabi or hindi pinapahintulutan din ni Elias na kanyang sinugo. So, dun pa lang, meron ng mahirap na sitwasyon. Sa atin ngayon, umuulan, ang lakas. Natatakot tayo. Sabi nila may bagyo. Pero, nakakatakot din pag walang ulan. Kasi unti-unti, mawawalan tayo ng ating makakain. Tama? Diba? Sa sitwasyon na imaginein mo, wala kang mainom. Oh, speaking of inom. Diba napakahalaga ng tubig? Imagine niyo, kaya daw nating mabuhay ng walang pagkain ng ilang araw, pero napakalaking kawalan pag tubig ang nawala. Diba? Sobrang lala nun. Pero, kaya yun yung pinadala sa kanilang pagsubok ng Diyos. Minsan, ilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyon na hindi lang basta-basta. Kundi talaga mapapasabi ka na, Lord, ang hirap nito. Lord, parang hindi ko kaya. Lord, ang laki-laki nito. Diba? Sabi niya, may taghirap, may tagtuyot, may taggutom. Kasi sunod-sunod na yun eh. Pag hindi na bumubuhos yung ulan, di ba, mamamatay yung mga halaman, magtatagtuyot, wala kang kakainin, pati yung mga hayop, mamamatay rin. At unti-unti kang may hihina. So imaginein mo, sa isang iglap, kinuha sa'yo ang lahat. Diba? So sobrang hirap ng sitwasyon nila. Pero,
Sabi, walang magandang pangyayari. Ikaw ba naman sumpain? Napunta ka pa sa batis na natuyot na rin. Tapos pinapunta ka, hindi sa palasyo. Saan ka pinapunta? Sa byuda. Kung tutuusin, hindi yun maanong sitwasyon. Kasi sa panahon nila, ang byuda ay itinuturing na walang wala. Alam mo yung humihingi ka ng sign, Lord, kailangan ko ng sign. Saan ako pupunta? Sinong utangan ko? Anong gagawin ko? Tapos pinapunta ka sa mas mahirap pa na sitwasyon. Parang, Lord, iisipin mo, hindi ba dapat kay sister na lang ako pumunta kasi mayaman yon? Bakit kay ganitong pa? Bakit dun mo ako pinapadala? Pareho din kami nitong taghirap, tagutom. Mas payat pa nga siya sa akin Ganun. Diba? Kasi wala na nga siyang makain. Tapos, doon mo pa ako papupuntahin. So, diba? Doon pa lang, sa prospect ni Elias, pwede na siyang magduda. Tama? Kasi bakit, Lord? Bakit sa byuda? Hindi ba pwedeng sa mayaman na Para doon sigurado makakakain ako. Pero hindi. Doon pa lang, sinubok na yung pananampalataya ni Elias. Now, yung una, may tagutom, may sumpa. Pangalawa, may challenge. So, kinalaunan, kung ano nga yung ginawa. 'Di ba? Sabi niya, ipagluto mo muna ako muna yung unahin mo. At hindi kayo mauubusan ng harina at langis. Unang pagpapala, nangyari nga. Nung inuna niya si Elias, never ngang naubusan ng pagpapala sa kanilang tahanan. Palakpakan muna natin si Lord. Yun yung sinasabi na pag inuna mo si Lord, hindi ka kailanman kakapusin. Hindi niya sinasabi na hindi ka na maghihirap, hindi ka maubos. Pero ang pangako niya, every time na tatawag ka sa Kanya, meron kang maaasahan. Parang kami ni Kuya sa ride namin kanina, hindi sinabi ni Lord na hindi uulan. Pero alam mo kung ano ginawa niya? Meron kaming raincoat ni Kuya. Diba? Ganon din, kanina nagsisik ako, hindi pinapangako ni Lord na walang pagsubok. Meron at meron, pero pagkasama mo siya, kahit may ulan, makakatayo ka. Diba? Makakapagpatuloy ka, makakalakad ka. Diba? Kasi kung wala kaming raincoat ni Kuya, malamang na-stranded kami dun sa Luzon. Kasi dun pa lang sa Luzon, pagsakay ko pa lang sa kanya, umuulan na. Sabi ko nga sa kanya, Kuya, hindi naman ako kumanta. Pero di ko alam bakit umulan. Diba? Pero yon, salamat, sinakay ako ni Kuya. Tinanong niya pa ako, gusto mo bang mag-raincoat? Siyempre, Kuya, gusto ko talaga. So, yon, diba? Nandun, una, may challenge, pero may pagpapala. Yun ang sigurado. Hindi tayo niya pababayaan. Pangatlo, ito na ay challenge. Hindi lang sitwasyon ang mahirap. Kasi ang nangyari nito, pinagpala na sila. Hindi na ubusan yung kanilang lalagyan. Pero ito pa yung strike 2. Alam niyo kung anong strike 2? Namatay ang anak na lalaki nung babae. Imaginein mo, biyuda ka na, wala ka nang makain, nag-iisa na lang yung anak mo namatay pa. Nandun ka na sa point na, di ba sabi niya dito, maghahain na lang kami ng huling pagkain namin para mamatay na kami. Umpisa pa lang, mahirap na yung challenge niya. Mas lalo pang humirap nung yung anak niya na yung mamatay. So gaano kahirap mga nanay, tatay. Wala pa namang nanay, tatay dito. Ay meron pala si Sistren. Gaano po kahirap isipin, kahit sumagi lang sa isip nyo,
na mamatayan ng isang anak. Sabi nga, okay lang daw pag yung nanay mo yung kasi at least, alam mo talaga na mangyayari yun eh. Pero ang mas masakit daw is maglibing ka ng sarili mong anak. Kasi yung nanay talagang yun yung niya eh. At hawak talaga ng Diyos ang buhay eh. Pero ang pinakamahirap, yung mismong sarili mong anak, mas bata sa'yo. Sarili mong laman, yung ililibing mo. Kaya nung time na yon, sobrang sakit ng sitwasyon ng babae. Kasi walang-wala na nga siya. 'Di ba? Tapos alam mo yung ako nandun, Lord, grabe naman to. Wala na nga akong asawa. Ay, hindi ko sinasadyang dito tumuro. Dito na lang. Wala na nga akong asawa. Nawala pa yung anak ko. Kaya nung time na yon, yun yung challenge. Kanina may conflict. Yung conflict sitwasyon yon. Hindi mo yun mapipigilan. Wala kang control. Kasi nung sinumpa sila, wala silang control. Katulad ng sitwasyon nating lahat, wala tayong control. Yung challenge, ayan na naman. Sabi nga, pag may nangyari sa atin, minsan kaya pa natin. Pero pag may nangyari ng masama sa mahal natin, minsan ibang usapan na yun. Diba parang sobrang hirap, sobrang sakit. Minsan nakikita natin, kaya ko to. Ganyan, gagawin ko lahat, kaya ko to. Pero yung pag-anak na natin yung nasasaktan, minsan dun pa tayo nadudurog, diba? Makita nga lang na nasa ospital yung anak natin, ang sakit na eh. Yung nag-aagaw buhay yung anak natin, wala pa akong anak, pero nararanasan ko yun sa mga pamangkin ko. Diba? Pag nagkakasakit sila, pakahirap. At nakita ko yun sa mga ate ko. Pag may sakit yung mga anak nila, sinusugod sa ospital. Nung time na naghingalo si Karen, grabe talaga yung panalangin ng tatay niya, si Papa Ricky. Grabe yung panalangin ni Papa Ricky. Kasi tumilik na yung mata ni Karen nung time na yon. Pero dun talaga ako namangha kay Papa Ricky. Kasi ako tumakbo na ako sa kalsada, mumapara na ako ng, hindi ko alam kung truck yung pinara ko. Pero kasi kailangan ko lang may mapara. So sabi ko, Lord, kailangan hindi pwede ang bata-bata pa ni Karen. Ganun yung ko kay Lord. Pero pagbalik ko sa bahay, nananalangin sila. Doon ako napahinto na sabi ko, ako nagkakandara pa na akong tumakbo sa labas, hanap ng tulong, pero sila Papa Ricky nanalangin. Kaya doon ako napastop. Dapat ganun pala tayo. Munang lapitan si Lord. So, ayan na, yung challenge, 'di ba? Mahalaga yun eh. Anak mo yun eh. Pero ito na yung last. Sa una, may conflict. Pangalawa, may challenge. Anak mo na. Yung buhay ng anak mo yung nakasalalay. But, there's another C. Alam niyo kung ano yung C? Kasi nung time na namatay yung anak niya, sinabi ni Elias, dalhin mo sa akin yung anak mo. So, kung ikaw yung nasa sitwasyon ng babae, bakit kaya gagawin yan? Doktor ka ba? Diba? Ano una mo may isip? Doktor ka ba? Manggagamot ka ba? Kaya mong buhayin yung anak ko? Kahit ibigay ko siya sa'yo? Diba? Anong mangyayari kung gawin ko tong bagay na to? May mangyayari ba? Diba kasi minsan tayo, hindi natin gagawin yung isang bagay unless sigurado tayo. Tama. Hindi natin isa sa alang-alang tong bagay na to or susunod tayo sa bagay na pinapagawa sa atin unless sigurado tayo. Pero, eto yung nakakamangha.
Meron ng pananampalataya si Elias. Given yan. Pero ito ang pinaka gusto kong i-highlight ngayon. Alam niyo kung sino? Yung byuda. Kasi kahit na ang hirap-hirap na ng sitwasyon niya, kahit na hopeless na siya, kasi mismo sa kanya nagsabi, mamamatay na kami nitong anak ko, umpisa pa lang, sinabi niya na yon. Pero hindi ibig sabihin na hopeless ka, takot ka, nag-aalala ka, hindi ka nasusunod. Kasi yun ang pinaka-beauty ng pagtitiwala sa Diyos. Na kahit na napapagod ka, kahit na nahihirapan ka, kahit na imposible, susunod at susunod ka. So anong ginawa nung babae? Nilapit niya yung anak niya kay Elias. At anong nangyari sa kwento? Sabi ni Kuya, meron siyang 3 anak. Alam niyo ba na ang 3 sa Bible ay napakagandang numero? Diba? Meron tayong God the Father, God the Son, the Holy Spirit. 3 sila. They are one. Meron ding 3 pinakapaboritong si Jesus, si Peter, John, and James. 3 ulit yun. Ang daming 3 sa Bible. At ito ang pangatlong maganda. 3 beses na nalangin si Elias para buhayin yung bata. At sa pangatlong paghingi niya ng tulong, nabuhay ang bata. Palakpakan nga muna natin si Lord. Anong ibig sabihin nun? Hindi pwedeng 1 beses kang nanalangin, tatama ka na, titigil ka na, susuko ka na, mapapagod ka na, aalis ka na. Susuko na, tama na, ayoko na, hindi ganon. Kasi kahit sa Bible, ilang beses din silang lumuhod sa Panginoon bago nila nakuha yung kanilang pinapanalangin. Kasi bakit gustong gawin niya ng Diyos? Kasi gusto niya talagang makita kung talagang magtitiwala ka. Kahit sa umpisa, hindi nag-fail, hindi naging successful. Sa pangalawa, hindi pa rin. Pero tandaan mo, merong takdang panahon. Alam ng Diyos kailan siya tutugon. At pag tumugon siya, makikita mo na hindi ka nagkamali. Grabe yung pananampalataya nitong 2 to. Si Elias, pero mas namangha ako sa pananampalataya ng byuda. Na kahit na hindi madali yung sitwasyon niya, eto yung C na ginawa niya. Alam mo yung C na yon? Gumawa siya ng choice. He chose to trust and obey God in spite of his challenges, in spite of his conflict. Nagtiwala siya sa Diyos kahit na imposible. Block. Grabe, no? Sabi nga, yung right, makikita yung pangangailangan mo. So, grabe. Kasi, meron siyang option na magduda. Meron siyang option na hindi sumunod. Pero ang ginawa niya sa choice niya, pinili niyang sumunod. Pinili niyang magtiwala. Sabihin niyo nga muna sa katabi niyo, trust and obey. Trust and obey. Kasi actually, etong 2 bagay lang na to, yung gustong gawin ng Diyos. Gustong makita ng Diyos para sa atin. Kasi, sabi nga, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung bulag, kayang makakita. Yung patay, kayang magbuhay ng Diyos. Pero ang mahirap sa atin ay ang
tiwala. Kasi ako, ganun din ako. Hindi naman sana, sabi ko, Lord, masyado akong nag-calculate ng mga bagay-bagay. Bago ko gawin yung isang bagay, kailangan na pag-isipan ng 100 million times. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, kasi naman, di ba, syempre kailangan handa ako. Kailangan pag nangyari to, ganito. Parang laging ganon. Pero, sabi nga, we have a choice. Katulad ng isang byuda na walang asawa. So kahit na wala kayong asawa, meron tayong asawa. Yan ay ang ating Diyos na buhay. Diba? Hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, faith doesn't mean, si faith daw, si faith doesn't mean na wala kang takot. Faith doesn't mean you don't have fear. Faith doesn't mean you don't have fear. You have it, but you don't follow it. Ibig sabihin, may takot ka, nangangamba ka, pero hindi yun ang sinusunod mo. Diba? Katulad din ng babaeng byuda, sometimes, God allows you to be empty-handed so that when you give the victory, you will know it is Him. And never by you. Ano ibig sabihin nito? Minsan, hinahayaan ng Diyos na mapunta ka sa sitwasyon na walang. Sabihin mo sa katabi mo, walang-wala. 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 Pati siya iniwan ako. Pati siya, sinukuan ako. Ay, hindi. Dito ako nakatingin niya, hindi sa'yo. Dito. Walang-wala. Yan. Pero, kahit na walang-wala ka, yun ang pinaka-best place para tawagin mo ang Diyos. Kasi, sabi nga, di ba, sabi ko doon sa binasa kanina, may inutusan ang Diyos na nabibigyan ka ng pangangailangan mo. Katulad ng byuda, walang-wala siya. Pero kahit walang-wala na siyang makain, napakain niya pa muna si Elias. At dahil sa kanyang pagtitiwala at sunod, hindi siya naubusan. At pangalawa, nabuhay ang kanyang anak. Diba? So, nakaka-amaze lang kasi sabi nga, pag tinawag ka daw ng Diyos, siya ang bahala sa resources na kailangan mo. Siya yung bahala sa mga weaknesses mo. Sa kung ano man yung mga wala ka, sa kung ano man yung mga kinakatakutan mo, sa ano man yung Lord, but Lord, sabi nga ni Ate Thea, but Lord, hindi ako magaling magsalita. Sabi ni Ate Thea, hindi ako marunong magkwento, te. Ganun. Pero ngayon, hindi na siya matigil sa pagkukwento. Sabi, but Lord, hindi pa ako nag-aaral ng Bible school. Hindi ako pwedeng mag-share. But Lord, bata pa ako. Hindi ako pwedeng mag-share. Lord, hindi ako pastor para mangaral sa iba. Pero hindi. Sabi nga, hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging leader para gamitin ng Diyos. Palakpakan muna natin ang Diyos. Kasi, kung paano ka hinuhulma ng Diyos, doon pa lang, it is God's craft. Hinuhulma ka niya behind the scenes. Sabi sa Romans 10 verse 11. Ito, basahin nating lahat. Roma 10 verse 11. Sinasabi ng kasulatan, ang sinumang
sumasampalataya sa Kanya, mapapahiya. O, palakpakan muna natin si Lord. Kaya alam ni Lord. Actually, alam ni Lord lahat ng checklist mo. Lahat ng iniisip mo. Kasi ako nun, sabi ko kay Lord, Lord, tandaan mo, ganito ako. Ito. Ang hahaba ng listahan ko, hindi ako pwede. Kaya wag na ako, yung iba na lang. Sino yung gano'n magsalita kay Lord? Lord, wag ako, please naman. Kinakabahan ako, utal-utal ako, Lord. Si ganito na lang. Diba? Sabi mo, hindi ka, si ganito na lang. Sinong ganon? Alam mo yung umingiti lang? Diba? Hindi ako magaling, Lord. Wala akong talento, Lord. Mahina ako, Lord. Takot ako, Lord. Hindi ako paniniwalaan ng pamilya ko, Lord. Kasi ganito ako dati. Kaya akala nila hindi na ako pwedeng magbago. Tama ba? Sino na ba yung mga nakarinig ng ganon? Na hindi ka na magbabago. Na hindi mo kaya. Na hindi ka sapat. Na hindi ka marunong. Sino na ba sa atin yung ikinumpara ng paulit-ulit? Hindi ka kasi ganito. Gayahin mo si ganito. 'Di ba? Pero lahat ng yan, alam ng Diyos yan. But still, sabi niya, eto na po, malapit-lapit na tayo. Sabi niya sa 1 Corinto 1 verse 27 to 28. Favorite verse ng mga mahiyain. Taas ang kamay. Oy, wala. Hindi ikaw yun. Sabi ko mahiyain. Oo. Hindi ko sinabi na ano. Walang. Ay, alam nga. Eto, sabi niya, sa maraming kahinaan, sa maraming takot, sa maraming humahadlang. Sabi niya, subalit, pinili ng Diyos ang mga natingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Sabihin mo, pangkaraniwang tao. Mga hinahamak at mga mahihina. Sa sanlibutang ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya kung sinasabi mong mahina yung loob ko, hindi ako magaling. Hindi ako paniniwalaan. Well, ikaw to. Ako to. Tayong lahat to. Kasi hindi nga daw natin kailangan maging magaling. Kailangan lang natin maging magaling na tagapakinig. Yung makinig ka lang kay Lord. Sa kung ano yung pinapagawa niya at sinasabi niya. At syempre, pag nakinig ka, isa puso mo, hayaan mong magbago yung puso mo. Tignan mo yung sarili mo sa kung paano ka tinitignan ni Lord. Kasi alam mo dati kaya hindi ako makagalaw. Ang dami kong checklist ng kahinaan ko. Kasi bago pa malaman ng mundo yung kahinaan mo, ikaw mismo alam na alam mo na yon. Tama, tama. Kaya feeling mo, hindi mo deserve. Hindi ko deserve. Pero, when God calls you, He equips.
Ito na po yung last. Sabi niya, we all have doubts. We all have fears. Lahat tayo may takot. Lahat tayo may pangamba. Pangalanan mo yan. Pangalanan mo yung takot na yan. Pangalanan mo yung pangamba na yan. Lahat yan ilista mo. Pero, lahat yan ay bahagi kung paano ka gagamitin ni Lord. Lahat yan ay kailangan para maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Lahat yan, kasangkapan na soon gagamitin mo para makita mo na hindi ikaw, kundi si Kristo. At tandaan natin, hindi niya tayo ilalagay sa sitwasyon kung hindi kanya sasabayan at gagabayan ng kanyang biyaya at habag. So minsan, eto na yun. Yung yes mo lang ang hinihintay ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, isang yes mo lang. Isang yes mo lang. Andun yung pagpapala. Isang yes mo lang sa tawag sa'yo ng Diyos. Pag may tumawag, yes, Lord. Gagamitin ka na ng Diyos. Yun pala yung simula ng iyong pagbabago. So, inaanyayan ko po muna na tayong lahat ay yumuko. Kahit mainit ang panahon, mainit. Kahit malamig, konti lang yung nag-react, ibig sabihin, konti lang yung naiinitan. Damin muna natin yung presensya ng Diyos. Sa kabila, eto, ngayon pa lang training na to. Sa kabila ng bagyo, sa kabila ng pangamba na meron ka dyan sa puso mo. Kasi natatakot ka sa bagyo, natatakot kang mawala ng pera, natatakot ka na sa sobrang dami mong kinakatakutan. Pero tandaan mo, sa buong mundo, gagamitin ka niya. The good news of God to all mankind. Hindi mahirap yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Masyado lang kasi tayo nakatingin sa kakayahan natin. Masyado lang tayo nakatingin sa mga pangit na meron tayo, pero hindi natin nakikita yung lahat ng ginawa ng Diyos para lang maging ganyan. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Yung isip mo at sabihin ko, Panginoon, Ikaw ang hari ng buhay ko. Karapat dapat ilaan, pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Mag-iyas na ako na! Mag-iyas na ako! Ang nag-iisang ikaw, Hindi ako pagmamahal, patuloy kong lalabanan yung kalooban mo. binigay, walang hambay. O Diyos, Magkakaroon sa totoong kapanahagan. sa'yo'y aalala.
Ama, pagkalinga ay Ikaw ang hari ng buhay. binigay, walang humpay. Kung hindi ako susunod sa'yo, anong saysay ng buhay na ito? O Jesus, handog itong Yama. buhay. Yes, Lord! Yes, Ama! Yes, Lord! Pagmamahal Sabihin nating lahat na simula sa araw na to, mong ibinigay. Lord, hindi ko natitignan yung sarili kong kahinaan, yung aking nakaraan, yung mga bagay, Lord, na nakikingat lang para mag-no ako sa'yo. Kundi ang titignan ko, yung ginagawa mo sa buhay ko. Simula pa noon, bata pa lang kami, Lord, bago pa kami isilang sa mundong ito, Handog itong kilala mo na kami. Kaya lahat ng nangyari sa buhay namin, Lord, handog itong hindi ito aksidente. Ama, nawa sa oras na ito, hanggang sa aming pag-uwi, yung puso namin, kumilos ka dito, Lord. Hindi namin to kaya. Ang daming dahilan para hindi kami sumunod. Ang daming dahilan. Pero Lord, Ikaw yung dahilan para kami sumunod. Dahil Ikaw yung hari ng buhay ko, Ikaw yung mas nakakakilala sa akin, Ikaw yung magtatanggol sa akin, Ikaw yung magpapala sa akin, Ikaw yung magbibigay sa akin ng gabay, ng tulong, ng wisdom, lahat, Lord. You are the source of everything. Kahit anumang sabihin ng ibang tao, hindi niya na mahalaga, kundi kung ano yung sasabihin mo. Kaya itaas natin ating mga kamay at sabihin, Lord, sinasamba kita. Itinataas ko ang buhay ko sa'yo. Gamitin mo, basagin mo, ayon sa kalooban mo. Wala man kaming maraming bagay, O Diyos. Katulad ng byuda, walang-wala siya. Pero Lord, ginamit mo siya. Ganon din kami, Lord. Gagamitin mo rin kami. Kahit sa paningin ng mundo, hindi kami karapat-dapat. Pero para sa'yo, Ikaw yung nakakaalam ng totoong halaga namin, O Diyos. Kaya Ama, sa oras na ito, Ikaw lang ang masunod. Yung pamilya, yung edukasyon, lahat ng bagay, mawawala ng saysay. Pero Lord, Ikaw yung nandyan. Katulungan mo kami, Lord, makasunod sa kalooban mo. Salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig, pasensya, pangunawa, pagmamahal, at pagtanggap mo sa bawat isa sa amin, Lord. Kahit hindi na namin kayang tanggapin yung sarili namin, Ama. Pero Ikaw, tanggap mo kami, O Diyos. Kaya salamat po. Kahit kami man ay iwanan ng mundo, may Diyos pa rin kaming maasahan na katulad mo. Salamat, O Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagluwalhati, sa iyo ang lahat, O Diyos. Umupo ka sa trono mo, umupo ka sa trono mo, dito sa buhay ko. Wala nang iba, O Diyos, na sasambahin, kundi Ikaw lamang, Ama. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Jesus, handog itong buhay. Walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay, O Jesus,
handog itong buhay. Oh Jesus,